Election po ng 2022, sabi ng election watchdog Contra Daya, out of the 177 party list groups seeking seats, at least 44 party list groups controlled by political clans. At least 21 have connections with big business. So you have a bone to pick with yung salitang regional na nakapaloob din po doon sa ating saligang batas. Dahil sa paglaki, sa patuloy na paglaki ng mga political families at political clans, hindi na sapat sa kanila na sila yung nandun nakaupo doon sa kanilang rehiyon, sa kanilang probinsya. So ngayon, dito na sila tatakbo bilang party list group. Senator Sumikip Coco. na. Oh. Sumikip na yung mga bilang ng mga elective post hindi Sa na LGU. kasya sa clan nila. Kaya sabi nila, pwede tayong additional na ma-accommodate natin ang isa pang politiko sa pamilya through the party list. So kaya ganyan na. Kaya nga marami tuloy pumupuna sa party list. Kaya nga medyo na misuse Pero maganda sana yung purpose Kaya nga pakinggan niyo yung proposal ko. Tignan natin kung yung purpose ay makakamit ba natin. So ganoon, i-identify natin ano lang ang sectors na pwedeng sumali sa party list. Yun lang, yung mga kulang sa boses sa House of Representatives kasi hindi sila expected na manalo sa district election. Yun. Ano ba yung mga sektor na yun? Klarong-klaro na siguro sa isip natin yun. Siyempre, yung mga magsasaka, di ba, mangingisda, kababaihan, kulang din ng kabataan. So, urban poor, pwede nga rural poor o the poor. Pwede na natin sabihin ito, the poor, yung kunyari, nagbilong kayo ron doon sa daily wage earner and below. Ganon. IP, of course. Ganon. So, enumerate natin lahat ngayon yan. Hindi na pwede yung sasabihin lang bigla na security guards. Hindi yan siya sektor na trabaho po yan. Yeah, marginalized. So, marginalized sila because number one, they are paid daily wage, diba? So therefore they are considered parang subsistence wages. Yung diba ang sweldo nila tama-tama lang na mabuhay sila every day. So considered na sila sa mga poor or near poor. Mga ganon. We can recognize all of these sectors, reserve seats for them, reserve na talaga. Tapos yung party list, clearly mag-identify ka saang sektor ka, then maglaban-laban kayo dyan, computerized na rin naman, kaya na ng computer system yan na ang boto para dito sa urban poor. Yan, ang boto, laban sila. 10 silang lumaban doon, ang top 3, 1 seat each. Ganon. Okay. Or ang top 5, 1 seat each. So ang ganda ng natin, ang ganda ng sistema natin. Siguradong may boses yung sektor, walang grupo na nagdo-dominate, na distribute natin ang upuan sa mga pero tapos sa tunay na mga boses o tunay na mga representante ng sektor. So that's my idea. So kung pwedeng gawin yan, I think maganda. Senator Coco, ako 2 questions lang. Number 1, kayo ba isang ayon na itong mga party list na mga nanalo, party list representative, sila rin po ay pwede maging chair, co-chair po ng mga very sensitive na mga committees? And number 2, yung kanilang budget rin ho ba, sapat rin ba or kasing laki rin ho ba ng mga distrito? Ano po yung magiging nyo po doon pagdating po sa budget at saka sa mga chairmanships po? Dapat ang sa kanila is normal member of Congress. Equal. Okay. Equal, walang discrimination kasi sasabihin ng Constitution natin, the members of the House of Representatives are the following: district and party list. So ano lang yon, yung manner of election lang yon. Pero pagka member ka na ng house na yon, dapat ang pagtrato sa inyo equal. Okay. So yan po. So ang ibig ko sabihin, pati party list, kunyari, galing sa urban poor, pwede siya maging house speaker kung kaya nila Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.